Tiyak kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinaon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Mateo chapter 2 verse 1 to 12. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya'y isilang, may mga matatalinong tao mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda. Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy na sa paghahanap, sila'y pinangunahan ng bituing nakita nila mula sa silangan.
Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kaniya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Magandang umaga po sa inyong lahat. At a blessed year, a blessed 2022 ahead for every one of you. Nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos. Napakabuti niya. Tayo ngayon ay nakatawid na dito po sa mga pangunahing araw ng 2022. Tapat po ang ating Diyos. Tapat siya at siya'y mabuti sa bawat isa sa atin. Pinabati ko ang First Peacemakers Church of Cainta, ang aking home church, lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga household, lahat ng mga ng mga kaibigan natin. Yung churches ng Missionary Outreach of the Philippines, no? God bless you. Kayo nawa ay talagang pagpalain ng Diyos itong 2022. Sinasama ko na rin dyan, pati mga kaibigan natin na patuloy na sumusubaybay sa gawain ito. God bless you. Praise God from whom all blessings flow indeed. Sa umagang ito, itong first pagsambahay, itong 2022, ako po ay nagagalak na makasama kayo muli. Maganda po ang mensahe natin ngayong umaga. Buksan natin ating puso at tayo makinig ng kanyang salita. Tayo po muna ay dumako sa panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami, Ama. Nagpapasalamat kami sa taong nakalipas. At nagpapasalamat kami, Panginoon, kasi ngayon kami ay nakatungtong na, O Lord, sa 2022. Ito po ay dahil sa iyong katapatan at dahil ikaw ay mabuti. Maghari ka sa lahat ng aming gagawin ngayon at ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen at Amen. A Journey of Hope. A Journey of Hope. Ito yung title ng mensahe natin ngayong umaga na hinango natin dito sa Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Iisipin mo na ang bansa ng Israel ay tatanggapin ang Mesyas ng buong puso. Samantala, ang mga pagano ay iisnabi naman at itatakwil siya. Sa totoo lang, ang bayan ng Israel at mga patnugot nito ay wala kahit na isang katiting na pakialam kay Kristo Jesus. And to think na nasa kanila ang kasulatan. Ang masaklap nito, kabisado pa nila ang verse na tumutukoy dito sa Micah chapter 5 verse 2. Kaya nga alam nila kung saan ipapanganak ang tagapagligtas. Nabanggit ko itong nakaraang linggo na noong nangyari ang kapanganakan ni Kristo Jesus, 700 taon na ang lumipas. Noong ipahayag ito ni Propeta Isaias. Matatagpuan ito sa Isaiah chapter 9 verse 6. Kaya 700 years na silang naghihintay. Pero noong ipanganak na ang kanilang pinakahihintay, dinedma lang nila ito.
dinedma lang nila. Maliban sa ilang mga pastol ng tupa na tinanggap siya ng may nag-uumapaw na pasasalamat. Natunghayan natin yan sa mensahe natin itong nakaraang linggo. Walang interes na ipinakita ang bayan ng Diyos sa Kristong ipinanganak. Maski na nga si Haring Herodes kinikilala siyang kaagaw sa trono. Ang nagka-interes lang sa kapanganakan ng Mesyas ay ang mga Magi, o sa mabuting balita ang pagkasalin ay mga pantas. Mga pagano na galing sa silangan na pinatnubayan lang ng isang tala sa langit. Mga astrologers kasi sila. Mga dalubhasa na binibigyan ng kahulugan ang mga galaw ng mga bituin at planeta sa kalangitan at kung ano ang kinalaman nito sa landasin at kasaysayan ng mga tao. Ayon sa pag-aaral ng mga Bible scholars, sila ay mga philosophers, scientists, at mga astrologers na malaki ang posibilidad na nanggaling pa sa Babylonia o Persia. Kasi alam nyo sa history, sa church history o sa history ng bansa ng Israel, nabihag po kasi sila ng bayan o nabihag po kasi ang bayan ng Israel sa mga nakaraang emperador na ito, yung binanggit ko kanina. At dahil dito, may mga tingi-tingi siguro sila, mga tingi-tingi ng mga manuscript, ng kasulatan, na naiwan ang mga Israelita noong bumalik na sila sa kanilang bayan sa panahon ni Cyrus at Darius. Palagi ko may naiwan pa, no? Siyempre kasi kung maaalala ninyo, si Daniel ay naging punong tagapayo ng emperador noong sila ay nabihag ng Babylonia. Mababasa mo yan sa Daniel chapter 1 verse 17. Kaya hindi imposible na yung mga aklatan, yung mga libraries ng mga Magi na ito ay merong mga fragments ng banal na kasulatan. Maaring binasa ng mga pantas ang propesiya ni Daniel noong panahong ito. At bigla na lamang lumitaw ang tala sa langit. Kaya maaring sinabi nila, ang talang ito ay sumisimbolo sa isang hari. At tignan ninyo, ito ay nasa direksyon ng patungo sa Israel. Alam na natin ang nangyari diyan, The rest is history. Alam niyo, hindi mahirap yung paglalakbay na ginawa nila kasi kung titignan mo yung layo ng mga lugar na to sa Israel mga 1,400 miles o 1,700 or 800 kilometers. Kaya tingnan mo, noon wala pa namang bullet train, walang eroplano, walang magandang sasakyan, nakasakay lang sila ng kamelyo. Kaya matagal nilang nilakbay ito. May isang punto ako gustong ipayag sa inyo tungkol sa pangyayaring ito ng mga pantas. Ito yon. Sino ka man, saan ka man, maaabot ka pa rin ng biyaya ng Diyos. Sino ka man, saan ka man, maaabot ka pa rin ng biyaya ng Diyos. Iisipin mo na mga paganong ito ay hindi na maaabot ng pagpapala ng kaligtasan. For one thing, ang layo ng pinanggalingan nila. At naroroon sila sa lugar na ang salita ng Diyos ay hindi na ipapahayag. Gayunpaman, natagpuan nila ang tagapagligtas at ito ang nagbago ng kanilang buhay.
Kung mayroong isang hinugna sa Ebanghelyo at hinahanap-hanap na si Jesus, hindi mo sasabihin sa kanya na, uy, tumingin ka sa kalangitan, tumingin ka sa mga bituin sa langit, at masusumpungan mo ang Kristong tagapagligtas. Katawa-tawa ang sinabi kong ito, and yet ganito ang nangyari sa mga pantas. So what is my point? Ganito po yun. Bilang mga born-again believers, meron tayong ilang pamamaraan upang ipakilala si Kristo sa lahat ng tao. At kadalasan, ito ay sa pamamagitan ng paghayag ng kanyang salita o pag-share ng ating testimony tungkol sa kabutihan ng Diyos. Pero alam nyo, merong pamamaraan ang Diyos na hindi natin alam. At minsan, hindi natin maiintindihan. Inaabot kasi ng Panginoon ang tao kung nasaan sila at kung ano ang kanilang kalagayan. Mangungusap siya sa mga bagay na maiintindihan ng isang nilalang sa kanyang kalagayan. Katulad ng mga pantas. Wala silang kaalam-alam sa salita ng Diyos. Siguro maliban sa mga ilang kataga ng kasulatan lang na nabasa nila. Sa mga sinauna nilang mga manuscript, o mga naiwan pa ng mga Israelita. Mahabang panahon na ang lumipas at naging part lang ng library nila. Ginamit ng Diyos ang maliit na kaalaman nila sa salita at ang malawak nilang kaalaman sa siyensya at astrology upang mangusap sa kanila. Bababa talaga ang Panginoon kung nasaan ka eh. Hindi siya yung isang klaseng Panginoon na vague o ang hirap intindihin, pero bababa talaga siya kung nasaan ka. Kung tutusin, may mga ganitong pangyayari din na nangyari na o naranasan na natin sa buhay natin bilang isang spiritual community. For example, mga maraming taon na nakalipas noong nagkrukrusada pa tayo. Merong isang kapatid yan, hindi na ako magme-mention ng names, para hindi maparangalan yung tao. Pero meron tayo isang kapatid na pumunta dyan sa krusada ng lasing at galit na galit ang kanyang anak. Kasi gusto nga manggulo doon kaya pumunta doon Pero noong nagkaroon na ng altar call, pumunta siya sa harapan at lasing pa rin at tatawa-tawa. Pero may nangyaring matindi Napuspos ang banal na espiritu. Naslain siya. Pagkatapos noon, nagbago na siya. Binago na ng Panginoon. Na born again ang lalaking ito. Dati nanggugulo to sa mga Bible study ko sa Taytay Pero tingnan nyo, yung pamamaraan ng Panginoon, meron pa nga isa dyan na addict sa bawal na gamot at napadaan lang sa isang prayer rally natin. Nakinig sandali nung nagpre-pray para sa mga para sa deliverance, Aba, napalaya siya. Wala siyang walang kamangmang siyang nalaman niya na lang, hindi na siya naghahanap ng ng bawal na gamot. Yung talagang hindi siya dumaan sa rehab, hindi dumaan sa rehab. Pero binago ng Diyos. Noong 1800s o 1700s ba to, meron isang lalaki nagngangalang John Newton isa siyang slave trader, yung pumupunta pa sa Africa para mang-kidnap ng mga black citizens para dinadala sa Amerika para maging mga slaves.
itong taong ito has lived a reckless and sinful life. Kaya lang ah, ah, isang araw sa kanyang pag-slave trade, yung kanyang barko talagang bumangga sa bagyo. At nangyari nagkaroon ng tagas ng tubig dun sa bow ng ship na ito, no? So pumapasok, nagkaroon ng butas Kinabahan itong taong ito. Natakot. And for the first time, sinabi niya, Panginoon, maawa ka sa akin. Tulungan mo ako. First time. Tumawag siya. Alam niyo nangyari? Dahil sa ang likod ng mga alon, yung mga bagahe nila, nailipat yung nagdagalaw. At yung mga bagahe ito, umiswak mismo dun sa butas ng ship na ito, na barko. Kaya nga nakarating sila ng safely sa kanilang paroroonan. Yung John Newton na to ang sumulat ng Amazing Grace. Yung inaawit natin pagka may mga krusada. Amazing Grace, no? Siya ito ang gumawa nito kasi hindi siya makapaniwala na isang Diyos na mamahalin siya ng ganito. Tapos sa yung circumstances parang hindi hindi circumstances pala yung habag ng Diyos talagang naramdaman niya. Kasi masama siya napariwara yung buhay niya nung siya ay niligtas ng Diyos. Meron tayong isang naging guest sa church natin noon. I think nasa Arde pa tayo noon Kung naalala nyo si Brother Roger Arienda. Nakulong siya dahil sa isang kasalanan na hindi niya nagawa. Pero galit na galit siya sa kanyang kapatid na babae. Kasi parati siyang sinasabihan ng ikaw ang sama mo, impyerno ang punta mo, impyerno ka, talagang ikaw magbabayad ng iyong mga kasalanan. Dahil makasalanan ka. Tapos daw dun sa preso, yung mga Gideons dumako doon. Nagbigay nga sila ng mga Bible. Binuklat niya lang, nabuklat niya sa Romans 3:23 na sinabi doon, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Aba, nung nabasa niya to napuno siya ng galak. Sabi niya, talagang nag-celebrate siya. Hindi lang pala ako makasalanan, pati pala yung ate ko makasalanan din. At sa pamamagitan nito, siya ay naligtas. Sa verse na ito, tingnan mo, hindi yan John 3:16 Ito makakaiba talaga kumilos ang Panginoon. Marami pang iba. Mga event na nangyari. May kakilala ako na na umattend ng isang Catholic Mass At sa pamamagitan nito nung binasa yung salita ng Diyos, may ibang dating sa kanya. Tapos to make the story short, na-born again siya. Na-born again siya. Sa isang nilalang, nauhaw sa katotohanan at sa isang nilalang na uhaw sa katotohanan, hindi mo maaring batasan kung papaanong paraan dapat siya maligtas. Hindi pwede. Dahil ang kaligtasan ay personal na bagay sa pagitan ng isang tao at ang Diyos lamang. Between you and God yan kahit na hindi bigkasin ng isang nilalang yung tinatawag nating sinner's prayer. Ano yung sinner's prayer? O Panginoon, nagkasala ako. Malapit ako sa ngayon, tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Sinner's prayer. Gawa lang naman yun ng mga evangelist para malid yung isang tao sa Panginoon. Pero kahit na hindi niya binigkas yung mga katagang ito, maliligtas siya kung nanampalataya siya kay Kristo Jesus. O kung manampalataya siya kay Kristo Jesus. Sa Ephesians chapter 2 verse 8, anong sinabi? For by grace you have been saved through faith. Sa pananampalataya. Yung faith, yung pananampalataya mo, magliligtas sa iyo. Hindi yung sinner's prayer.
Marami kong nakita na nag-sinner's prayer pero pagkatapos nun, balik din sa dating buhay. So iba talaga yun. Pero balik tayo sa mga pantas. Mamaya, ko pa yan, i-expound ko pa. May prosesong pinagdadaanan ang isang nilalang bago siya makasumpong ng kaligtasan. Sa mga pantas, nagsimula ito sa pagtingin lamang sa mga bituin sa langit. Nagsimula ito doon Maaaring kakaunti lang ang alam nila tungkol sa sanggol na isinilang, ngunit patuloy nilang sinundan ang maliit na ilaw na ito. Ang maliit na ilaw na ito na nasa kanila hanggang sa matukoy nila ang Kristong tagapagligtas. Katulad ng sinabi ko kanina, may proseso ito o mga stages ito. Yung una, tignan natin sa mga pantas hinanap nila si Kristo Jesus na may wastong pag-uugali. May right attitude. This man came humbly with willingness to bow down to God's King in another nation and worship Him. Talagang yung kanilang talagang genuine seeker sila hinahanap nila yung katotohanan. At sila ay willing na willing na magkumbaba para lamang malaman ito. Seeker na sila Pangalawa, ginabayan sila ng Diyos tungo sa kanyang salita. Nagsimulang usisain ng mga pantas ang ibig sabihin ng paglitaw ng tala sa kalangitan. Ang pag-uusisang ito nagbunga ng pagnanasang makilala ang haring tagapagligtas na sinasaad ng talang ito. Ito ang nag-udyok sa kanila na saliksikin pa ang kakaunting kasulatan na available sa kanila. Available sa kanila noon tungkol sa haring isinilang. Hindi sapat ang tala upang masumpungan nila si Kristo Jesus. Kailangan pa din ang salita ng Diyos upang dalhin sila sa piling ng tagapagligtas. Kailangan pa rin yung Word of God At ito ang aking pangalawang punto. Saan ka man magsimula sa iyong paglalakbay tungo sa kaligtasan, dadalhin ka pa din ng Diyos sa kanyang salita upang matuntun mo ang Kristong tagapagligtas. Saan ka man magsimula sa iyong paglalakbay tungo sa kaligtasan, dadalhin ka pa din ng Diyos sa kanyang salita upang matuntun mo ang Kristong tagapagligtas. Maraming pagmumulan ang pagdanasa mong makilala ang tunay na tagapagligtas. Ngunit ang salita ng Diyos lang ang makapagdadala sa iyo sa piling niya. Marami itong example, lalong-lalo na sa Team Esther. Yung mga team lang talagang naghahanap Seeker lang talaga, gusto lang malaman ang katotohanan. Yung mga iba dyan, nakaluhod na papunta doon sa altar na naglalakad doon po, nakaluhod sila, papunta doon. Tapos yung iba naman, very dedicated sila na makapag-participate sila sa passion every Holy Week. Pero seeker sila, naghahanap Sa pamamagitan nito, kumilos ang Panginoon at linid sila sa kanyang salita upang makilala nila ang tagapagligtas. Ang ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay hindi gawa ng tao. Ito ay pahayag ng Diyos sa tao na inilagay sa kasulatan. Ang tinutukoy dito ay ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao upang ialay ang kanyang sarili na banal na hain sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At dahil siya ay anak ng Diyos,
in the flesh, karapat-dapat lang siyang sambahin. Mababasa natin sa Mateo chapter 2 verse 11 ang mga katagang ito. Sa Revised Tagalog Popular Version. Pagpasok sa bahay, yung mga pantas nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Which comes to my third point. Walang tunay na kaligtasan kung walang tunay na pagsamba kay Kristo Jesus na tunay na tagapagligtas. Walang tunay na kaligtasan kung walang tunay na pagsamba kay Kristo Jesus na tunay na tagapagligtas. Alam niyo, bagamat ang mga pantas ay pagano, na hindi nabiyayaan ng kabuuan ng kasulatan, nabatid pa din nila ang haring ipapanganak na ito ay nararapat sambahin. Dahil sa kanilang mapagkumbabang puso, nagsimula na silang makadinig ng tinig ng Diyos. Kumikilos na, nangungusap ng Panginoon sa kanila. Sa kanilang limitadong kaalaman ng banal na kasulatan, natuntun na din nila ang kahalagahan ni Kristo sa sangkatauhan. Kaya't nagdala sila ng iaalay sa kanya. Nagbigay sila ng ginto, isang regalo na karapat-dapat sa isang hari. Ang mga hari lang ang may kakayahang mag-ari ng ginto. Tapos nagbigay din sila ng insenso. Ito po ay mahalagang kagamitan ng mga punong saserdote na nag-aalay ng hain para sa mga kasalanan ng mga nilalang ng Israel. Ang pangatlong ibinigay nila ay yung mira. Gamit po ito ng mga ang gamit po nito ay para ihanda ang isang bangkay tungo sa libingan. Maaaring ibinigay nila ito upang parangalan ang kanyang pagkamatay. So tingnan mo, yung sa gifts na lang makikita mo pinapakita na dito yung magiging buhay ni Kristo Jesus. Nagumpisa ang mga pantas na taglay lang ang katiting na pag-asa sa kanilang paglalakbay upang hanapin ang haring tagapagligtas. Nang masumpungan nila si Kristo Jesus, naging ganap ang kanilang pag-asa at kagalakan. Ito ang nagbunga sa kanilang tugon na sambahin siya. Ito nagbunga ng pagsamba. Sa verse 12, chapter 2 ng Mateo, mababasa din natin yung nag-iba sila ng daan pauwi sa kanilang bayan. Nag-iba sila ng daan kasi nga winadingan sila ng anghel, di ba? Na huwag silang bumalik doon. So nag-iba sila ng daan. No? At ito yung aking pang-apat na punto. Lahat ng makakilala kay Jesus ay nagbabago ng landasin sa buhay. Lahat ng makakilala kay Jesus ay nagbabago ng landasin sa buhay. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa ito. Kasi lahat naman kayo lahat kayo na nakipag-isa kay Kristo Jesus ay may kanya-kanyang kwento kung papaano nangyari ito sa inyong buhay. Nais kong bagitin muli sa inyo ang 4 na punto ng mensahe natin ngayong araw. Sino ka man, saan ka man, maabot ka pa rin ng biyaya ng Diyos. Pangalawa, saan ka man magsimula sa iyong paglalakbay tungo sa kaligtasan, dadalhin ka pa din ng Diyos sa kanyang salita upang matuntun mo ang Kristong tagapagligtas. Pangatlo, walang tunay na kaligtasan kung walang tunay na pagsamba kay Kristo Jesus na tunay na tagapagligtas. Pang-apat, lahat ng makakilala kay Jesus ay nagbabago ng landasin sa buhay. Isang paglalakbay, na
nagbukas ng kanilang puso at isipan. Yung hope na maliit na ito na nasa kanila, naging ganap nung nakita nila si Kristo Jesus. Alam nyo, tayo bilang isang kawan, naglalakbay din tayo, no? Patuloy naman ang paglalakbay, eh. Alam nyo yung journey to know Christ, yung paglalakbay na to upang lalo tayong lumalim kay Kristo Jesus, hindi natatapos ito, eh. Hindi ka you cannot have you cannot have enough of Christ. Talagang yan, patuloy yan, palalim ng palalim. Habang nakikilala mo siya. Sabay ito sa Ephesians ba to na sinabi niya ang pag-ibig niya how wide, how deep, no? How long is the love of Christ for you, no? At ito yung journey natin, na ginaganap individually and spiritually as a church. Marami pa tayong haharapin itong 2022 na ito. Maraming hinanda ang Panginoon upang maranasan natin yung kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig at kanyang katapatan. Kaya I'm praying, no, na tayong lahat talagang magkaisa dito. It's going to be an exciting journey for all of us. Itong 2022 na ating babaybayin. Patuloy lang tayo. Magpatuloy lang tayo. God bless you. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, grafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me
apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Take me, you hold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Kung tayo pong lahat ay nakahanda na, dadako na tayo sa ating Santa Cena. I pray na yung lahat po ng mga gagamitin natin, yung mga elements ay nakahanda na, at yung mga family units, yung bawat isa sa atin, yung bawat household ay nakapagtipon na ngayon at handa nang humarap sa ating communion. Sige po, kung andyan po yung head of the family, pwede po siya mag-lead, o kahit na sino sa nakatatanda sa pamilya, pwedeng sumama sa akin na mag-lead sa sa gawain ito. Ang teksto na ginagamit natin sa ating Santa Cena ay matatagpuan sa unang Korinto chapter 11 verse 23 to 26 na aking babasahin ngayon sa Revised Tagalog Popular Version, at atin ding gaganapin ang Santa Cena ngayong umaga. Ito po yung nakasulat. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo itong pag-aalaala sa akin." Sige po, tayong lahat. Let's break the bread. Bigyan natin ang bawat isa. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito,
ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo pong lahat. Manalangin tayo panandali. Salamat sa yung ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Dahil dito, nakatanggap kami ng kaligtasan. At yung pag-asa namin, Panginoon, ay naging ganap. Salamat, Ama, sapagkat, Panginoon, alam namin na taglay na namin ang pangako mo ng kaligtasan at buhay na ganap dito sa lupang ito. Salamat sa pag-ibig mo at katapatan mo. Salamat, Panginoon, sa divine sacrifice mo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Sana po kayo ay pinagpala ng ating mensahe ngayong umaga, no? A Journey of Hope. Alam nyo, inumpisan ko ang mensaheng ito ngayong first Sunday of 2022. Kasi lahat naman talaga tayo nasa Journey of Hope eh. Paglalakbay natin ito talagang part ito ng hope journey natin.
nasusulat sa sa Colossians chapter 1. Colossians chapter 1 verse 27 na sinabi doon ni Apostol Pablo na yung misteryo na itinago for many centuries, tinago for many generations, ibinunyag na nung dumating si Kristo Jesus dito po sa nagkatawang tao siya. At yun po ang sabi ni Apostol Pablo na ito Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Kaya talagang it is a continuous journey of hope for all of us. At alam natin, yung pag-asang ito ay malulubos pagbalik ni Kristo Jesus upang kunin niya lahat ang kanyang mga anak o lahat ng nakipag-isa sa kanya. Kaya itong unang linggo ng taon, gusto ko pong maalala natin ito lahat. We're all in a journey of hope. Kasi yung pag-asa na yon natanggap natin nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ngayon po ipapanalangin natin yung magbe-birthday sa January at magdadaos ang kanilang mga anniversaries. Kaya kung nakagather na tayo, siguro yung mag-hold ng anniversary, maghawakan ng kamay. Tapos yung magdadaos ang karawan, tumayo na lamang at i-extend natin ang ating kamay para sa kanila. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po, O Diyos, sapagkat, Ama, yung pagdaos namin ng kaarawan at ng mga anniversary ay buhay na patotoo ng iyong katapatan. Pinapakita nito, O Lord, o tinetestify na nito na ikaw ay mabuti at ikaw ay tapat na Diyos. Dinadalangin namin ang aming mga kapatid, Panginoon, na bibigyan mo, Panginoon, ng isang meaningful na celebration ng kanilang pagdadaos ng kaarawan at pagdaos, Panginoon, ng kanilang wedding anniversaries. Lord God, we pray, O Lord, that this whole year, Father, itong buong taong ito ay ipapamalas mo ang iyong pag-ibig at ang iyong katapatan sa bawat isa. Maghari ka, O Lord, maghari ka sa aming mga kapatid na ito at gawin mo sila, Panginoon, talagang lalo pang magliwanag kung nasaan sila upang makasumpong din ng pangako ng kaligtasan ang lahat ng kanilang mga kakilala na hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa pagsisimula po ng taon na ito, ihanda po natin ating puso. Magkaroon tayo ng time of consecration, time of meditation. Pag nilayan natin itong nakaraang taon, tignan natin yung alalahanin natin yung mga ginawa ng Panginoon, yung kabutihan niya in spite of the pandemic, at i-celebrate natin yon at maging bukas tayo sa itong taong ito. Maging bukas tayo sa nais paggawa sa atin ng Panginoon. Yung landasin natin nagpapatuloy we are still on a journey, and this journey is a journey of hope na pina-perfect ng Lord. Sa Philippians sa Philippians 1:6 ito. He who began the good work in you shall finish it until the day of His coming. So, mga kapatid, itong first Sunday na ito ng taon, magbigay tayo ng maraming time ng reflection at maraming time ng meditation. At gayon din sa paghingi ng patnubay ng Diyos
ihanda ang ating puso sa lahat ng gagawin niya ngayong taong ito. At kung ano ang magiging role natin o landasin natin sa pangkalahatan. Ano po? Pangkalahatang gawa ng Diyos. Tayo po patuloy na magnilay sa mga bagay na ito. Tayo po dumako sa ating closing prayer and benediction. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po kasi nakatawid kami sa 2022. Salamat sa pag-ibig mo at katapatan mo. Dinadalangin namin, Ama, na lalo pang magiging bukas ang aming puso at magiging handa, Ama, upang makasunod sa iyo itong taong ito. Dalangin namin, Panginoon, na yung mga baggages namin, no, na iwanan na namin, Panginoon, itong 2021, yung mga bibigat na bagahe na magpipigil ng paglago namin, Ama. Dalangin namin, O Lord God, na ito, O Diyos, iwanan na namin and move on towards yung plano mo para sa amin. We believe that the best is yet to come for everyone. Kaya nga po, O Lord, bilang isang iglesia, Lord God, dalangin namin na magiging buo po kami, magiging mas makikita pa ang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Dinadalangin din namin, Panginoon, na pumayapa na maging maayos na yung aming bansa at lalong-lalo yung buong mundo dahil po sa ginawa ng COVID-19. Dalangin namin, Panginoon, na hindi na ito magiging hadlang sa bawat isa sa amin upang, Ama, makapag face-to-face kami, face-to-face gathering itong taon na ito. Lord God, Ikaw po, O Diyos, ang manguna sa lahat ng aming gagawin. We just want to give you praise and glory in Jesus' name. Amen and amen. Bago ko po ibigay yung benediction, na gusto pong malaman ninyong lahat na nag-meeting na kami, nag-prepare na tayo for what is to come. Pag-pray niyo po ng team na na talagang mapalaya na tayo dito sa pandemic na ito. Kasi ako talagang gusto ko na rin magkaroon tayo ng face-to-face gathering, Nami-miss ko na kayong lahat. Gusto ko na kayong makita. At alam ko, ganun din kayo sa bawat isa. Basta mag-pray lang tayo, tapos tingnan lang natin yung mga announcements na ibibigay natin sa ating chat room at lalong-lalo na sa ating FB page. We believe positively that this will be a better year for all of us. A better year for all of us. Purihin ang Diyos. Ito na po ang benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen.